May isang usapin na madalas pinagtatalunan kung ang Romano-Katolisismo ba ay isang huwad na relihiyon at kung sila ba ay ligtas. Sa usaping ito, ang pinakamahalagang issue ay ang kaligtasan ng tao. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa mga gawa o ritual kundi sa pananampalataya kay Kristo lamang. Sa John chapter 1 verse 12, sinasabi, "Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos." Sa John chapter 3 verse 16, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Sa John chapter 3 verse 18, "Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos." Sa John chapter 3 verse 36, "Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang tumatangging sumunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi nananatili sa kanya ang puot ng Diyos." Sa Acts chapter 16 verse 31, "Sumampalataya ka sa Panginoong Kristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Sa Romans chapter 10 verses 9 to 10, "Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Kristo ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sa puso sumasampalataya ang tao upang ituring na matuwid, at sa bibig nagpapahayag upang maligtas." Sa Romans chapter 10 verse 13, "Sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas." Sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, "Sapagkat dahil sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa upang walang sinuman ang makapagmalaki." Malinaw na ang kaligtasan ay inilalarawan bilang kaloob na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi sa pamamagitan ng mga sakramento, tradisyon, o gawa. May mga tumitingin din sa pagkakaiba ng mga aral sa pagitan ng ilang simbahan at ng kasulatan, tulad ng usapin ng otoridad ng simbahan, panalangin sa mga santo, pagbibinyag sa sanggol, purgatorio, at iba pang mga tradisyon. Ang mga pananaw na ito ay hindi na matatagpuan sa kasulatan at mas nakabatay sa tradisyon kaysa sa direktang aral ng Biblia. Kaya ang isang relihiyon na hindi umaayon sa turo ng kaligtasan na ipinapangaral ng Biblia ay maaari nating sabihing huwad. Sa tanong kung ang mga Romano-Katoliko ba ay ligtas, sinasabi na hindi maaaring husgahan ang lahat ng tao sa isang grupo. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa denominasyon, kundi sa personal na pananampalataya kay Kristo. Sa John chapter 3 verse 16 muli, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Dahil dito, may paniniwala na maaaring may mga taong nasa loob ng simbahang Katoliko na tunay na sumampalataya kay Kristo at naligtas, hindi dahil sa sistema ng relihiyon kundi dahil sa kanilang personal na pananampalataya. Sa Isaiah chapter 55 verse 11, "Gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig, hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi isasagawa nito ang aking kalooban at magtatagumpay sa layunin kung bakit ko ito isinugo." Gayunpaman, may mga pagkakataon din na ang isang taong nakakaalam ng ganitong pananaw ay kinakailangang magdesisyon kung saan siya papanig sa usapin ng katotohanan at pananampalataya. May mga nananatili sa simbahang Katoliko dahil sa tradisyon ng pamilya, impluwensya ng mga mahal sa buhay, o dahil nais nilang maipahayag si Kristo sa ibang mga Katoliko. Subalit kung totoo silang ligtas, kung totoo nilang tinanggap si Kristo bilang kanilang Diyos at tanging tagapagligtas, ay bibigyan sila ng pagkaunawa sa pamamagitan ng banal na espiritu at makikita nila na ang ilang katuruan ay salungat sa kasulatan. At darating ang panahon na kailangan nilang magpasya kung mananatili o aalis alang-alang sa kanilang paninindigan sa katotohanan. Ang ganitong pagpapasya ay maihahambing sa Joshua chapter 24 verse 15 kung saan sinasabi, "At kung sa inyong paningin ay masama ang maglingkod sa Panginoon, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amoryo na naninirahan sa lupain ito. Ngunit tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon." Sa huli, may pananaw na ang bawat tao ay kinakailangang pumili kung sino ang kanyang susundin at paglilingkuran. Sa Mark chapter 7 verse 9, sinasabi, "Sinabi pa ni Kristo, kay husay ng paraan nyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo."